We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, mibutyag nga wala kuno siya miingon nga drug addict si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala akong sinabi na ganun. Pagbatok sa climate change, gihimug-atan ni Vice President Sara Duterte sa 45th Philippine Association of Water Districts National Convention sa Davao City. Ug usa ka motorsiklo kalit misilaob sa kilid sa dalan sa Pagadian City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Gihimakak ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon nga nagakuha kini og armas kang Pastor Apollo Quiboloy. Samtang gibutyag usab sa kanhi Pangulo nga walay angay usbon sa konstitusyon. Gani suportado matud pa niya ang economic provision niini. Ari report ni Kent Abrigana. Sa press conference nga gipahigayon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, gimakak niini ang pahayag sa usa ka testigo sa Senado nga si alias Rene nga nagakuha sila sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte og armas gikan kang Pastor Apollo Quiboloy. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Dihang gipangutana kalabot sa pagtago matud pa ni Pastor Quiboloy tungod sa bahad daw sa iyang kinabuhi. I could not really say that I can validate his statement independently, yung salita niya. But what I can say is that maybe somehow his life is in danger. Aduna sa komento ang kanhi Pangulo sa gipagula nga sabina sa Senado. Batok ang Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy aron motambong sa hearing sa Senado. I'd like to ask you a question. What is the equivalent of the word subpoena? Ordination. Oh, well, it's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Gibudyag usab sa kanhi Pangulo nga wala kini nakabalo sa lokasyon ni Pastor Quiboloy. Samtang, dihang ipangutana kini kalabot sa update sa ICC Drug War Probe. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalvage na mo. Anong pakialam nila? When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Na nila. Samtang gibawi sab sa kanhi Pangulo ang una niini nga pahayag kalabot sa pagbulag sa Mindanao sa Pilipinas. Gihulagway niini ang Mindanao is a poor relative of the government. Matod niya, angay nga mahimong patas ang wealth distribution sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Para katanda-tanda na natin, may mga anak na tayo, kaya pa tayo mag-isip ng ganun. And I'd like to sabihin ko sa mga Pilipino, stop this separate. Gitubag usab sa kanhi Pangulo ang mga hunghungihong sa pagdagan usab niini sa politika. Buot daw niya nga moretiro na gayud sa politika. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One
Mindanao. Gikalipay sa ubang mga senior citizens sa Mindanao ang gipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga Expanded Centenarian Act nga mohatag og dugang 10,000 pesos nga cash gift alang sa mga nag-edad 80 anyos pataas. Ani ang report. Gikalipay sa mga senior citizens sa managlahing lugar sa Mindanao ang pagpirma ni President Bongbong Marcos Jr. sa amendment sa Republic Act No. 11982 o ang Centenarian Act. Dili lang mga senior citizen nga nag-edad 100 ang mahatagan og cash gift, kundi lakip na ang mga nag-edad 80, 85, 90 ug 95 anyos kung asaan na sa 10,000 pesos nga regalo ang ilang madawat. Ang 85 anyos nga si Nanay Maria Sario, labihan ang pagpasalamat sanglit dakong tabang na ang maong kantidad sa iyang mga panginahanglanon sama sa tambal ug uban pa. Mausab kang Nanay Estelita Hamoy. Ko kayo tabang namo sir. Ingon namong mga tigulang unya among mga anak pod igo-rego ra pod sa ila, dili makahatag sa amoa. May lang kung mag sobra-sobra, tagaan mig sobra-sobra. Dako kayo kalipay unta na makadungan sa ato ang benepisyo. Dako na kayo tabang para sa mga tigulang. Itong mga anak dili na maka-afford kay paghatag, uban makahatag, uban dili. Hinuon-una pa man ang maong balaod, doon na municipal ordinance ang Alabel LGU alam sa mga senior citizen nga nag-edad 80 anyos pataas, kung diin 5,000 pesos ang madawat sa octogenarian, 10,000 pesos sa nonagenarian ug 100,000 pesos sa mga centenarian. Halos kada tuig doon na ubay-ubay na usab nga nakatagamtam sa mga programa. Ang bagong balaod nga gipirmahan sa atong presidente, malagmit ang munisipyo sa Alabel andam nga amendaran ang maong ordinansa para mo suit ngadto sa national law nga moy kay ang atong local government unit very supportive kayo sa mga senior citizen program. Sa Zamboanga City, ang 63 anyos nga si Damian Ninang mapasalamaton sa maong hinabang. Kaya kung tabang na, ilabi na kumutungtong na sa mong mga edad. Siyempre happy ako. Pwede yun, tulong. Maganda na yun. Dahil makabili ka na ng gamot o panggastos, pwede na rin. Apan alang sa 63 anyos nga si Rosemary Estrada, dili na kuno angay paabuton pa ang mong mga edad una makadawat sa moong benepisyo. Yung 80 years old, parang wala na tayo sa natin, sa isip. Dapat agahan ang natin. Benepisyo. Ang maong ayuda mamahimong dugang benepisyo alang sa mga senior citizens sa Zamboanga City. Sanglit aduna na ang ordinansa ang syudad nga City Ordinance 539 kung asa hatagan og cash incentive sa mga nag-edad og 80 anyos ug 90 anyos pataas. Apan gipaklaro sa nasyonal nga kagamhanan nga ginahulat pa ang implementing rules and regulation sa Expanded Centenarian Act una kini patuman. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka motor rider nga padulong manarbaho sa Cagayan de Oro City gikan Valencia City sa Bukidnon ang patay human maaksidente sa National Highway. Biktima gituhuang nakatulog samtang nagmaneho. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang usa ka motor rider human kini maaksidente sa sitio Maitom, Upper Barangay Puerto sa Cagayan de Oro City pasado alas 4 sa kadlawon adlong Martes. Ang biktima gilang si G. Sapon nga taga Valencia City, Bukidnon. Matod sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa maong lungsod ang biktima og padulong sa iyang trabaho sa Cagayan de Oro City diyang naaksidente og nahulog sa konkretong kanal sa National Highway. Daling gitabang ang biktima sa mga residente dool sa lugar og nadala sa ospital apan namatay gyapon kini. Actually, murag nakatagpilaw siguro ni siya kay buntag sayo manggod. So, gikan siya Valencia. So, kana nga oras manggod, lami kay na ikatulog, labi nagbuntag sayo. Then, gikan siya pagbiyahe. Sa mong panghitabo, wala na'y laing naangol sa insidente o posibleng self-accident ang nahitabo. Apan padayon pa kining ginatun-an sa otoridad. Once nga magmaniho, mag-drive ka, labi na magbiyahe ta og layo, anaw na to nga mura dili kondisyon na panglawas, unong ta sa daptin, pagpahulay, labi na kung katulgot ta. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Nagmabuluko ng pagsugod sa pagsaulog sa Tenum Pakaradyaan 2024 o Golden Anniversary sa Basilan Province. Sarang dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, naimong bibo ang opening ceremony sa Tenum Pakaradyaan 2024 o Golden Anniversary sa Basilan Province. Tumong sa provincial government sa Basilan nga ma-promote dili lang ang kultura sa probinsya, lakip na ang ilang maanindot nga tourist attractions. Human na undang tungod sa pandemya, subling gisaulog ang Tenum Pakaradyaan 2024 o sa 50th founding anniversary sa Basilan Province. Gipaygayon kini sa grandstand sa Basilan National High School sa Isabela City, Basilan adlawng Martes. Atol sa kasaulugan, gibida ang nagkadaiyang mga produktong agrikultura gikan sa 11 ka mga munisipyo ug usa ka syudad sa maong probinsya. Gipasigar busab ang weaving cloth nga gitawag nga tenon nga timailan sa mabulukong kultura sa Basileños. Ang paghabi sa maong klase sa tela nga usa ka masterpiece sa tribong Yakan nga giilasab nga finest weaver sa Southern Philippines. In all activities doon sa napaka-prominent yung gamit ng tenon, which is yung weaving. Some yung cultural para i-showcase kung ano yung tradition ng bawat tribo dito sa Basilan, particularly yung Yakan, yung native ng Basilan. Nahimosab nga ingrande ang selebrasyon tungod sa grand fireworks display. Sumala sa provincial government of Basilan, pagpakita kini nga malinawon ang probinsya, sukway sa gikatahong terorismo kaniadto. Fortunately, sa tulong ng lahat, military, police, yung local government officials, mga civilians natin, yung religious leader. So ang Basilan ngayon is wala na yung identity na dati naging capital ng kidnapping, capital ng bombing, capital ng extortion, capital din ng ISIS sa Southeast Asian country. In fact, wala na nga busayer dito sa Basilan ngayon. Gipasigar busab sa lokal nga kagamanan sa Basilan ang maanindot nga laagana niini nga pwedeng masuruyan sa mga turista. Sana suportahan yung Basileño na makarecover sa gusto niyang maabot na kalagayan na kahit na salita man lang, suportahan po kami dahil isa sa struggle namin ngayon is yung paano tanggalin yung stigma, yung identity ng Basilan. Identity ito before, na hindi na po ito ngayon. Sulod sa napulong nga adlaw nga kasaulugan sa kapistahan sa Basilan, lauman pa ang mas ingranding mga aktibidad nga mulungtad hangtod March 7. Sara, sa karon giawag sa Provincial Government of Basilan ang tanan nga makisadya sa 11 kasaulogan sa Tenum Pakaradyaan 2024 o 50th founding anniversary sa Basilan. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitambungan ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte ang duha ka aktibidad sa Davao City nga mihisgot sa kamahinungdanon sa saktong paggamit sa tubig ug pag-awhag nga magpabiling insurgency-free ang Davao Region. Ani ang report ni Jandy Esteban. Si Vice President Inday Sara Duterte ang speaker atol sa pag-abli sa 45th Philippine Association of Water Districts National Convention nga gipahigayon sa Davao City. Ang maong event gisalmutan sa kapin 2,000 ka delegado gikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas. Gisugdan sa Vice Presidente ang speech sa pagpasalamat sa mga biboto o gasuporta kaniya. Gipaambit pud niya ang pagpasalamat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga supporters sa Bagong Pilipinas campaign. Sentro sa iyahang mensahe ang kaimportante sa saktong paggamit sa tubig aron mapanalipdan ang mga tinubdan ug aron masustenar ang supply. Giauhag sa bise ang mga water district nga mag-advocate nga madugangan ang government investment alang sa pagpatukod sa mga pasilidad aron mapalambo ang serbisyo. I recognize that the low water tariffs have restricted your ability to fund necessary infrastructure developments and expansion and improvement initiatives. With a united voice, you can advocate for increased government investments.
Kinahanglan usab daw nga mas pakusgan sa mga water districts ang ilang pagsalmot sa mga climate change projects sa gobyerno. Ingon man ang pag-address sa problema sa polusyon nga mo'y usa sa mga hinungdan sa pagdaot sa kalidad sa tubig. Sa bahin sa Department of Education, padayon sab ang kampanya sa ahensya kalabot sa paghatag og bili sa kinaiyahan pinaagi sa mga school-based tree planting nga nagkanayong makatanom og 1 ka milyon nga punuan. We must find creative ways to mitigate the risks brought about by climate change, such as erratic weather patterns that cause water scarcity and variable supply. Samtang mitambong sab si Vice President Sara sa Joint Regional Task Force LCAC-11 meeting kung asa gihisgutan ang peace and order sa Davao Region. Sa iyang pahayag, gipasalamatan niya ang mga milangkob sa mga aktibidad sa ilang suporta aron mahimong insurgency-free ang rehiyon. Gihimugatan sab niini ang anti-insurgency program sa gobyerno aron masiguro ang kalambuan sa tanang lugar sa nasod ug ang kaugmaon sa kabataan. Giauhag sab niini ang mga ahensya nga magtinabangay aron malayo sa impluwensya sa mga rebelde grupo ang kabataan. Ilabi na mga indigenous groups pinaagi sa ilahang mga programa. Hinuon gibutyag sa Vice Presidente nga bisan insurgency free na ang Davao Region, dili angay magpakampante. Kinahanglang siguruhon nga dili na makabalik pa ang 8 pundok. Mao nang kinahanglan nga dunay ingani na mga avenues, joint meetings of ARPOC and RDC wherein we can discuss kung ano ba yung dapat natin gawin na maprotektahan ang kapayapaan natin dito sa ating region. Kauban si Jojo Solarte ug Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Daw gibakwi ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang akusasyon kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung asa gitawag niini nga drug addict ang Pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Sa pulong nga gibuhian ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ato sa prayer rally sa Davao City niadtong miaging bulan, daw gitawag nining drug addict si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Apan sa press conference nga gipahigayon kagabi ni kanhi Pangulong Duterte, gibutyag niini nga wala niya giingnan nga drug addict ang Pangulo. Kini dihang gipangutana sa mga miyembro sa media kung dayon pa ang iyang hagit sa Pangulo nga magpailawom sa drug test sa publiko. Sumala sa kanhi Pangulo nga buot lang matud pa niini nga ipasabot nga nagatumar og droga susama sa antibiotic o aspirin ang Pangulo. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Usa ka motorsiklo ang kalit misilaob sa kilid sa kalsada sa Pagadian City. Ano ang report? Imo ang bao-bao di ay! Gilayong gipalayo niining driver ang iyang bao-bao dihang nakita ang usa ka nagdilaab nga motorsiklo sa Purok Madanihon, Barangay Balangasan sa Pagadian City alas 4:30 Martes sa hapon. Gani halos dili na makita ang motor sa kadako sa kalayo. Taod-taod. Miabot na ang kabomberuhan aron respondihan ang insidente. Nagmabinantayon ang mga bombero sa pagplastar sa hose ug pipila ka minuto ang milabay, gipalong na ang kalayo. Sumala sa investigasyon sa Pagadian City Police, gimaneho sa usa ka Jobert Arcilia ang motorsiklo ug doon na kini angkas dihang kalit kunong misilaob ang makina sa motorsiklo. Gisulian daw sa duha nga pakgangon ang kalayo apan misamot daw kini og kadako. Busa na nawag na sila ug mo responde. Sumala sa tag-iya, bag-o lang daw gi-repair ang maong motor dihang nahitabo ang pagsilaob. Padayong ginasuta ang hinungdan sa pagdilaab sa motor. Hinuon walay nasamdan atol sa insidente. Tambag sa kapulisan nga siguruhong anaa sa kondisyon ang sakyanan, una kinigamiton. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Mayong hapon mga kapuso, karon nga po na makauban nato ang Officer in Charge sa Community Relations and External Affairs Section sa Zamboanga City Water District aron iskutan ang status sa water supply sa Zamboanga City. Buenas tardes, Sir Raul Ruben Rivera y bienvenidos aquí na One Mindanao. Buenas tardes, también Efren. Sir Raul, this past few weeks at hanggang ngayon, tila nagpapatuloy ang kalbaryo ng ating mga residente sa Zamboanga City dahil sa kakulangan sa tubig. Any update po ba, sir, sa status ng water supply sa Zamboanga City at iilang barangay na po ba ang apektado? Actually, sir, humingi po tayo ng pasensya sa ating mga customers ng Zamboanga City Water District kasi sa nararasan po tayo dito na ngayon ng kakulangan ng tubig because of the El Nino. Actually, sabi ng Commission on Climate Change, there are actually 41 provinces po ang apektado dito and siguro by the end of the month, there are actually dadagdagan po ito, mga 51 provinces pa po. Of the 60 barangays served by Zamboanga City Water District, 51 po ang apektado po ng ating rationing. Sir, speaking of water rationing, kamusta po ang pagsasagawa natin ito? Sa bulk water system po natin na supplied areas, actually nasa kuha na sila, sir, nasa Scheme 2 ng ating water rationing schedule. Ibig pong sabihin, every other day po yung tubig na dinistribute po natin sa kanila. While on the other hand po sa Pasunangka Water Treatment, nasa Scheme 1 pa rin tayo. Ibig sabihin po, everyday pa rin po yung supply ng tubig pero po may limited number of hours. Any way, sir, or intervention ng Zamboanga City Water District para ma-address po itong issue? Yes, sir. If makikita po natin, sir, ngayon, as of today po, yung ating normal water level po sa ating diversion weir is nasa 74.20. Pero as of today, nasa 74.06 na lang po tayo. Ibig sabihin parang bas bumababa yung water level po ng ating sa mga rivers and streams natin dun sa Upper Pasunangka sa watershed. Mga mitigation works po na ginagawa ng Zamboanga City Water District for this El Nino. One po, ito nga po yung ating water rationing scheme. And other po thing na ginagawa natin yung sa ating dredging system. As well as po, may mga water deliveries po tayo. Sir, una na natin na-report na may plano ang Zamboanga City Water District to establish or to construct itong mga production well. Any update about this po? Yes, sir. Actually, nasa kwan pa lang po tayo, planning stage pa lang po tayo ngayon. Actually, may ginagawa po tayong pilot drilling dyan sa Mercedes. Pero tinetest pa nila if yung water ba is potable for distribution. Sir Raul, ano po yung message natin sa ating mga water consumers sa Zamboanga City, especially na talagang apektado ngayon? Kailangan po maging kwan po tayo, adapt na lang po tayo ng mga water saving techniques po. Yeah, muchísimas gracias sa Raul Ruben Rivera por el tiempo que ha compartido aquí na One Mindanao. 8 ka mga pulis ang gipasidugan sa Police Regional Office 12 tungod sa ilang outstanding performance ug achievements. Gipasidugan sa Pro 12 ang 4 ka pulis nga nakadestino sa Maitom Municipal Police Station tungod sa malinawong pag-surrender sa 2 ka miyembro sa Communist Terrorist Group ng kagalingan. Ang maong 4 ka pulis matud pa ang naka-assign sa hilit ka bahin sa Barangay Pagi sa Nasangpit nga lungsod. Diyang miduol ug bisurrender kanila ang 2 ka lalaki nga dunay bitbit nga armas nga nagpailang miyembro sa rebelding grupo. Samtang 4 sab ka pulis nga naka-assign sa Regional Logistics and Research and Development Division ang nakadawat sa medalya ng kasanayan human sila nakakuha og taas nga marka sa Directorate for Research and Development. Nang hinaut ang Pro 12 nga ipadayon sa ilang mga sakop ang pagkugi sa serbisyo. Magpabiling ulanon ang dakong bahin sa Mindanao nga epekto sa trough sa low pressure area. Sumala sa pag-asa na gihapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Hinuunubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Apan ang trough o extension niini ang magdala og mapag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao ug Soc-Sargent. Posibleng kusog ang mga pag-ulan sa pipila ka lugar, busa magbantay sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.